tunay na tayo po ay mga Kristiyano. Sino nagsasabi Kristiyano siya? Yan. So, madali ba maging Kristiyano? Mahirap, ano? Mahirap, tama ba? Kasi, yung pagiging Kristiyano, kung gusto mo maging Kristiyano, tanggapin mo lang si Jesus, mag-repent ka lang sa iyong mga kasalanan, and then that's it. You will be identified as a Christian. Tama mo ba? Because you have Christ in your life. Pero yung isang bagay na dapat natin maunawaan. Ano yung pag-uusapan natin today? Yung pinamagatang, what is it being a Christian? Okay? Ano nga ba ang maging Kristiyano o ano ang pagiging Kristiyano? Last time, medyo binibigyan natin ng mas malalim na kaunawaan, yung mga bagay-bagay sa buhay ng Kristiyano. One of which is yung prayer. Tama mo ba? Pinag-usapan natin last time. It's about prayer. Tama po? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, kumbaga, what does prayer or what is prayer? Well, all about. Saan nga mapatungkol o saan papatungkol ang panalangin. So, sa panahon na yon, last Sunday, nalaman natin kung saan nga ba patungkol ang panalangin. And prayer is all about God. Sabi ko, it's all about God. Yun. So, ngayon pag-usapan natin, what is it being a Christian? Okay, para ba kung ikaw ay tatay na? Okay, ano ba yung pagiging tatay? Napanyo po ba? Ang dali lang naman maging tatay, tama? Magkaroon ka ng asawa, magkaanak ka, and then tatay ka na. Tama ba? Pero ano yung pagiging tatay? O, yung kumbaga siguro yung essence, tama ba? Yung essence ng pagiging tatay. And we need to know it, to understand what is it being a Christian. So maraming mga Kristiyano ngayon na sinasabi ng Kristiyano sila, pero ano ba yung pagiging Kristiyano? So napakabigat po ng topic ngayon and alam niyo po, habang aking binabasa pinag-aaralan to, hindi ko maipahayag ng kung ano yung tamang pamamaraan para maipahayag sa inyo yung pagiging Kristiyano. Because ngayon ko lang naman ito nalaman. Kumbaga, talagang namumusap nga, alam niyo po, pagiging Kristiyano, hindi lamang isang katawagan. Hindi lang na JP Christian, JP sa Christian, Malu sa Christian, Teres sa Christian, no? Jay sa Christian. Hindi lang basta siya katawagan or a word, salita na dinugtong sa ating pangalan o sa ating pagkatao. Nakuha niyo po ba? Okay? Ang pagiging Kristiyano, hindi lang isang katawagan o salita. Ito ay pumapatungkol, sabi, sa isang bagong buhay, bagong pagkakakilanlan, bagong puso at bagong isip. Nakalyo po ba? Nakalyo po ba, church? So, napakabigat pala ng pagiging isang Kristiyano o pagiging Kristiyano. Na kung saan, alam niyo po, sa kabila ng mga dinaranas natin, alam natin, marami tayong iniisip everyday. And we're thinking of tomorrow or yung future. Imagine mo, ngayon tayo buhay. Ngayong March 9. Tama po ba? Birthday ni Sister Marlene. Imagine natin yun, no? Namumuhay po tayo ngayon na dapat ipagdiwang natin ang birthday ni Sister Marlene. And yet, ang iniisip natin for next month, next year. Nakalyo po ba, church? Okay. Alam natin, no, na mabigat, no, ang pagiging Kristiyano because ang pagiging Kristiyano is a time-to-time or everyday life. Tama po ba? Hindi ka lamang Kristiyano every Sunday. Sino dito yung Christian every Sunday? Ayan. Sino dito yung Kristiyano araw-araw at minuto ng kanyang buhay? Sabi nga ng ating mga kapatid kanina, naggalit yung nangibabaw sa kanya, ay dito ugali bilang Kristiyano. But then again, nandun kasi yung time talaga na talagang sobra tayo nasasaktan at nabubuhay muli yung dati natin pagkakakilanlan. Tama po ba? Tama ba? Alam kung saan kapag nakaharap ka sa isang pagsubok sa buhay o kaganapan, no, muling nabubuhay yung dati natin pagkatao, yung pagkatao natin bago tayo naging Kristiyano, na maalalahanin, malungkutin, masyado mong dinidibdib, sinasolo yung problema mo na kung saan alam mo na may Jesus ka na, alam mo na Kristiyano ka at bilang mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, those burdens that you have, no, ay ibigay mo sa akin yan. At sinasarili natin. At hindi ito nagsasalarawan ng isang bagong buhay o isang bagong pagkatao bilang Kristiyano. Nakuha niyo po. Alam niyo po, I tried to explain
the meaning of Christian. Ito lang po ay sumagi sa isip ko, no po, yung meaning ng Christian. A Christian is a divine identity. Sabi ko na, it is a divine identity having the Spirit of God through faith in Christ Jesus. So, nandoon lahat yung persona ng ating Diyos. Nakanyo po? Nakanyo po ba? So, napakaganda ng revelation ni Lord regarding the meaning of Christian. So, ibig sabihin that it is the Father who gave you the new identity, isang bagong pagkakakilanlan, no po? Na kung saan dapat sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagsubok, ibang-iba ka na kaysa dati. Nung wala kang Kristo, kung paano mo harapin ang pagsubok sa buhay. Kung dati-dati, pag kami pagsubok ka sa buhay, nung hindi ka pa Kristiyano, iiyak ka lang. O kaya kung sino-sino yung pupuntahan mo, no, para makahingi ng tulong. Pero nung naging Kristiyano ka na, ang una mong tinatawagan ay si Jesus. Tama ba? Tama ba? Totoo ba yun? Na kapag may problema ka, si Jesus pa yung kagad mong iniisip? Or kapag galing ka, iniisip mo kagad yung tao, naging dahilan kung bakit nagkaganyan ang buhay mo, o iniisip mo na may plano ang Diyos sa iyong buhay. Ayun. Napaka ba natin? Okay. So, madaling salita, ang ibig sabihin ng Kristyanismo or Christian life or Christian per se ay isang pagbabago. Pag sinabing pagbabago, wala na yung dati. Ito po yung nakasaad sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Nais ko pong basahin muli sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng isang bagong buhay. No, yung buhay Kristiyano. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito po yung sinasabi niya bago po natin basahin sa Tagalog. Okay? Pwede ba natin muna basahin sa English, no? Basahin ko muna po sa English. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. O, tingnan natin dito sa Tagalog. 2 Corinthians 5:17. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, read. Amen. Tunay ba na nararanasan niyo yung isang bagong buhay sa inyong buhay? Or, Pastor, kahit na naging Kristiyano ko, I attend church the worship service every Sunday, Bible study, still ganun pa rin eh. Alam niyo, the reason why, kasi hindi talaga natin isinasapa buhay, hindi natin ini-apply yung bagong pagkatao natin. Para pag binila ka ng magulang mo ng bagong damit, and yet ang ginagamit mo pa rin, yung luma. Nakalimutan po ba? Because maybe dahil tinetreasure mo, iniingatan mo yung isang bagong damit, kaya ayaw mo munang isuot yung lumang damit dahil baka maluma. Pero tandaan natin, according to what we have heard no, sa Lamentations chapter 3, tama po ba? Lamentations chapter 3, yung binasa ng ating mga kapatid kanina, that the love of God is new every morning. Nakalimutan po ba? Hindi ito naluluma. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naluluma. Ibig sabihin, ang pagliligtas ng Diyos, bahagi ng pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan ng tao. Nakalimutan po ba? So, ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. Ang pagliligtas ng Diyos ay laging bago. Nakalimutan po? Are you there? Yun. So, ito yung sinasabi ng Bible na kung sino man ang na kay Kristo, do you believe that you are in Christ? Na kay Kristo ka nga ba? Nakatago ba ang iyong buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Hello. Kasi mula kanina napapansin ko parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pagod ba kayo, church? Marami ba kayo naiisip? Mahirap bang maging masaya sa presensya ng Panginoon? At habang ikay nagtotokit, enjoy na enjoy ka. Yung tumaya ka ng weto, muntikan lang na tumama ka. Hey! Na 1.2. Pero kapag nasa presensya ka nila, parang ang tambay-tambay. Pero kapag nasa pilahan ka ng ayuda, ay malayo ka, excited ka, malabot na ako.
But how come kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, para bang kawalan sa iyo? Siguro dahil hindi mo nga suot-suot si Jesus this morning. Hindi mo suot-suot yung bagong pagkakakilala mo this morning. Do you feel na Kristiyano ka pa rin? Nararamdaman mo pa bang Kristiyano ka talaga? Hello? Amen. At least mas liman lang sa labi, no, nasasabi natin. So, madaling salita, ito ay isang pagbabago. Pagbabago na dulot ng pakikipag-isa kay Kristo. Nakanyo po, ang pakikipag-isa kay Kristo ay may kaakibat ng mga bagay. Tandaan natin yan. Okay? Merong kaakibat. Anong kaakibat nito? Yung paniniwala, pagtalikod sa dating buhay, at pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Alam niyo po, isinulat ko ito kasi baka nakakalimutan ko ng aking sinusulat ito sapagkat napakalalim ng isang pagiging Kristiyano. Until now, I'm still undergoing to yung understanding about Christian life. Kasi ibang-iba yung pananaw ko sa buhay Kristiyano dati. No? Nakakala ko yung Kristiyano is talagang parang laging hallelujah lang, praise the Lord, amen. Meron din pala pag-iyak. Kapag sa buhay Kristiyano, may pag-iyak pa rin pala. May dalamhati, may pag-iisa. No? But then again, the good news is this. Sa mga panahon na ikay nag-iisa, akala mo naroon si Lord. Sa panahon na ikay umiiyak, no, naghihinag-peace, naroon ang presensya ng banal na Espiritu na handang aliwin ka sa panahon na yun. Amen. Yun ang isang buhay na Kristiyano. So, being a Christian, no, may bagay dito na dapat natin pag-usapan. Okay? Being a Christian is to have, number one, faith. Pastor, lagi natin narinig yan, yung faith. Okay? Tingnan niyo po, di ba, Pastor, sabi mo, or one of your messages, na the moment ang tao naging Kristiyano, and then faith na siya? Ito ba yung sinabi ko sa inyo noon? Wala po akong sinabi na isang Kristiyano ay meron na kagad faith. Wala. Okay? Kung i-review mo, pag mula na nag-start tayo, 2012, i-review mo, wala. Okay? So, ang isang pagiging Kristiyano ay kailangan meron kang pananampalataya. Nakuha mo ba, church? Ang tanong, meron ka bang pananampalataya? Those Christians are required to have faith. Dahan natin yan. Nakuha niyo po. Okay. Alam niyo, gusto ko kasi maingat today. Ang sabi ng Matthew chapter 14, verse 31, hindi laging sinasabi ng Panginoon, "You have little faith, why did you doubt?" Sabi ka na ni Jesus. Hindi sinabi niya kay Peter. Tingnan niyo po, si Peter ay disciple ni Jesus. Tama po. So kung babalikan natin, yung binasa natin kanina, kaya sinabi ko yung magkaumpalan ito, sa John chapter 13, verse 34 to 35, at saka yung Acts 11:26, tandaan natin sa Antioch, first time na tinawag ang mga disciples na Christian. Ano pa? Doon tinawag, first time. Hindi sila tinawag nung kasama nila si Jesus na mga Christian. Tinawag lang sila nung wala na si Jesus, nabuhay si Jesus, umakyat na sa langit, and then nung nangangaral na yung mga disciples, kasama nila si Pablo, nagkita-kita yung mga disciples, and that's the time sa Antioch, doon sila tinawag na, what? Christians. So, Christians are the disciples. Nakanyo po ba? Ito yung sinasabi sa John chapter 13, verse 34 to 35. Then, the people will know that you are my disciples. Nakanyo po ba, church? Hello! Very disturbed yata kayo today. Okay? So, gusto ko lamang ipaliwanag sa inyo ng mahusay na ang mga disciple ay naging Christian. At nung sila po ay disciple, tinuturuan pa lamang sila. Kasi ang ibig sabihin ng disciple, again, disciplined by God. Tama? Yung disciple na disiplina, na turuan. But then again, sa panahon na yun, nakasama nila si Jesus, take note of this, Jesus is still, sabi niya, hindi pa rin nakikita yung pananampalataya sa mga disciples that time.
Bagaman kasama nila si Jesus, natuturuan sila, na-disciple sila. They saw miracles of Jesus and yet, hindi makita ni Jesus yung kanilang faith. Kaya nga, every time na sila yung makakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi ng Panginoon, where is your faith? Where is your faith? You of little faith. Pag sinabing you of little faith, ibig sabihin, wala. Walang pananampalataya at all. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, again, ang sabi niya, sa Matthew chapter 17, verse 20, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Nakuha ba natin? Are you there? So, ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. So, ibig sabihin, may mga Kristiyano na walang pananampalataya at all. Yes, they are Christians, but they don't have faith. So, maaari pala yun. Na Kristiyano ka pero wala kang pananampalataya. Ang tanong, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? Masasabi natin na may pananampalataya sa Diyos every time na tayo po'y nakaharap sa isang pagsubok sa buhay. That's the time na may papakita natin, magpapatotoo natin na may pananampalataya tayo sa Diyos. That's the reason why kung bakit ka dumaranas ng pagsubok sa buhay. Para malaman at mabatid na mayroon kang pananampalataya. Kasi tayo nagsasabing, I have faith. Pag sinabing you have faith, you believe in God. You believe in the power of God. Amen. Pero kapag nakaharap ka na sa pagsubok, you still believe in God? Alam mo ba, naniniwala ka ba na ikaw ay tutulungan ng Diyos? Hello? Ito yung sinasabi ng ating mga kapatid kanina. Imagine, siya nanalangin sa Diyos, and then, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kaisipan kung sino yung dapat niyang lapitan. At hindi naman siya binigo ng Diyos. It is, in fact, more than doon sa kanyang hinihingi yung ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen po ba? Kasi, nanghihirap siya, tama? Pero yung hirap na yon, sa ating pagkakaunawa, is para bang hindi magagala yung sweldo mo. Parang hindi hiram eh. Parang bigat, parang sponsor. Amen po ba? Hello? Nakita natin, no? Ang nagaganap sa isang tao na mayroong pananampalataya. Hindi ba kayo na-challenge doon? No? Ang nais lang naman kasi ng Panginoon, nakita yung small faith na yan. God is not requiring us a big faith or large faith. Kahit maliit lang. Ang sabi ng Panginoon, I can work. Kasi ang Panginoon makakakilos lang the moment na nakita niya yung maliit na pananampalataya sa atin. Ito yung kakapitan ng Panginoon eh. Dito siya talagang kikilos the moment na we open that small amount of faith in the eyes of God. Ha? Nakuha niyo ba? Nandiyan pa ba kayo, church? So, ang pagiging Kristiyano ay kailangan merong pananampalataya. Amen? So today, God wants us to have faith. Amen po ba yun? Yun ang nais ng Panginoon. And pangalawa, karugtong nito, ano po? Being a Christian, hindi lamang para to have faith, but also to live by faith. Sabi mo, live by faith. Ayan. Meron kang faith. Nagkaroon ka na ng faith. Bilang Kristiyano, nagkaroon ka na ng faith because you were trained, you were disciple, no? You exercise your faith. Pinalago mo yung faith na yan. And the purpose of that faith that you have is to live by it. Tama? Tama ba? May faith ka. So you have faith. Anong gagawin mo sa faith na yan? Pinalago mo. Anong gagawin mo? Itatago mo ba? No. We will continue to live by faith. Yan. Ito yung tanong eh. Tayo ba'y patuloy na namumuhay sa pananampalataya? Patuloy ba yung pamumuhay natin sa pananampalataya? Hello? Kailangan every day of our life. Faith, 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 faith. Every day. Pag sinabing faith, you are putting your hope
on things that are unseen. Na nilalagay mo ang iyong pag-asa, itinutuon mo ang iyong pag-asa sa mga bagay na hindi mo nakikita, and that is God. That is the Word of God. That is the promises of God. Amen po ba? Hindi ka mananangan o hindi ka titingin sa mga bagay na nakikita mo. That's not faith, ang sabi sa Book of Romans. Kapag ang isang bagay nakikita mo, meron ka na, at inaasahan mo yung isang bagay na nasa iyo na, that is not faith. That is not faith. Ang gusto ng Panginoon ay lagi tayong mamuhay sa pag-asa sa kung anong itinakda niya sa darating na bukas o sa mga hinaharap. At ang sinasabi ng Panginoon, ayaw niyang ipakita sa iyo yung mga gagawin niya sa iyo. Gusto niya kasi na paniwalaan mo, bagaman hindi mo pa nakikita. Nakuha ba natin, church? Amen. Tingnan po natin, no? Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ito yung sinasabi ng Bible. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. O sabi niya, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na, ano daw, mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. So, ibig sabihin, saan ka ba natitiwala? Natitiwala ka ba sa business mo? Na sinasabi mo, itong business namin matatag. E ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may. So bakit mo pagtitiwalaan ang business mo ngayon? Na siya mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Sino magsasabi na dahil malakas ka, mabubuhay ka na matagal? Eh, may katapusan yan. Ang malungkot dito, hindi mo alam kung kailan ang katapusan. Maaring kabubukas mo lang ng shop, ng trabaho, kabubukas mo lang ng business, and then 1 week, bankrupt ka na, o nasunod yung pwesto. Ganun ang Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na ilagay natin or ilagak natin ang ating pag-asa sa mga bagay na nakikita natin. Ibig sabihin, even to person, to human, to your parents, to your children. For example, kami, sasabihin namin, mag-graduate na yung mga bata, sila nang bahala. Hindi dapat yun. Hindi natin inilalagay yung ating pag-asa sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Hindi natin pwede sabihin sila mag-aahon sa atin sa kahirapan. No! What if kinuha ng Lord sa atin yan? What if pag-graduate niya nag-asawa ka agad? What if pag-graduate pa lang nabuntis? Tama mo ba, church? Nagkaroon ka ng desperation sa buhay. Okay? Tsaka, huwag natin sasabihin na hindi dahil sa akin. Itong tao na to hindi access. Huwag ganon. Ang faith natin ay nakalagak lamang sa Diyos. Ang pag-asa natin ay nakalagak sa Diyos. Sabi pa niya, tingnan niyo po, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang. Is it true? Yung mga bagay na hindi nakikita ay walang God? Yes. For sure. Sapagkat ang bagay na hindi nakikita ay si Lord. At ang sabi ng Bible, si Lord ay walang hanggan. He is eternal. Amen po ba? So, kung meron tayong faith, number 1, na to have faith, kailangan we must live by faith. Yun ang nais ng Panginoon. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Yun ang Hebrews 12:2. Sabi niya, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Napakaganda ng sinasabi ng Bible Nais ng Panginoon na lagi nating makikita o lagi tayo ihayag yung pananampalataya sa ating buhay. Lagi tayong mamuhay ng may pananampalataya. No? Yun ang nais ng Panginoon. Kasi yun ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, hindi yung every Sunday mag-worship ka. Hindi yun. Hindi lang ganun. Tandaan natin yan. Ang pagiging Kristiyano kailangan nakikita sa atin sa pamamagitan ng ating buhay sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag ba natin? Okay. Pangatlo, ang pagiging Kristiyano ay yung pagkakaroon ng isang buhay na may kabanalan. To live a holy life. Kapag ba natin? Dito maraming bumabagsak talaga. Yung pagkakaroon ng buhay na banal. Because this is the only life that pleases God. Kapag tayo po'y namumuhay ng may kabanalan, no? Hindi naman natin sinabi talaga perfect life. Ibig sabihin ng may kabanalan is
ayon doon sa hinihingi ng ating Panginoon na nakasulat sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang ating pamumuhay dapat is biblical based. Biblically. Based on the Bible, yung mga Bible principles. Nakuha niyo po ba? Alam naman natin yung mga Bible principles eh. Tama? Punta tayo dito sa Matthew chapter 5. Tingnan niyo po. Ito yung taliwas sa ating mga ugali eh, no? Tingnan niyo po yung chapter 5, verse 3. Anong sabi niya? Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Poor nga in spirit eh. Tapos sa kanila yung kingdom of heaven. Di ba kung titignan natin parang taliwas. Pero ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay poor in spirit, then you will desire for the Spirit of God. Ito yung nais sa Panginoon eh. Nandiyan ka pa ba? Ngayon, ang sabi niya sa verse 4, blessed are those mourn. Bakit pinagpala? No, yung mga nahapis. Sapagkat sila ay aalinin. Bakit kailangan mo munang malungkot? O kailangan mo muna na maghinagpis? Or masaktan? Para maranasan yung kaaliwan ng Diyos. Hindi ba pwede na wala ng sakit at naaliw ako? Hello? Iba kasi yung prinsipyo ng Diyos eh. Iba yung prinsipyo ng Diyos. That we must experience bad things in our life para na sa ganun mas maranasan talaga natin yung tunay na buhay sa piling ng Diyos. Kaya yung mga buhay na create natin, yung mga nakasanayan natin, there are times inaalis ng Panginoon lahat yun eh. Bakit? Kasi again, kung titignan natin, ang isang Kristiyano, sabi niya, ay mayroong pagbabago. May isang bagong naganap sa kanyang buhay. Wala na yung dati siya ay bago na. Dati kung hindi ka makakain ng dalawa ng isa lang yung ulam, ngayon makakakain ka na isang putahe lang. Di ba? May mga tao na hindi siya makakain ng isang putahe lang. Gusto niya 3 putahe. Tama? Hindi siya masaya pag hindi 3 putahe. O hindi siya masaya pag hindi baboy yung ulam. Tama po ba? Alam niyo po kami, talagang madalang na kami magbaboy ngayon. Ay, ginagawa ko para nang nakita ang baboy yung ulam namin, binababoy yung pagkaluto. Gulay siya pero baboy yung pagkaluto. Uy, baboy oh! Gagayahin niyo ako yan, no? Okay. So, nakuha niyo po ba? Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mabuhay ng may kabanalan. Because in the first place, ang sabi niya, be holy for I am holy. It is a requirement from God. It is a commandment from God. Tama? Hindi ito nire-require ni pastor. As a Christian, as a follower of Christ, as a believer of Christ, we need to. Kinakailangan. Kaya ang pagiging Kristiyano, kung Kristiyano ka na pero namumuhay ka pa rin sa dati mong buhay, sa isang karnal na buhay, sa makamundong buhay, then, hindi ka talaga namumuhay sa tunay na pamumuhay bilang Kristiyano. Di ba sinasabi ng Kristiyano sa labi? But by heart, they are not Christian. By heart, they are not Christian. Ako niyo po ba, church? Tingnan natin sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Ito po sinasabi sa 1 Peter. Tingnan niyo po ang 1 Peter chapter 1, verses 13 to 16. Ang sabi niya, kaya't hinanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Tingnan niyo po. Nasupilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Yesu Cristo. Ang sabi niya, therefore, prepare your minds. No? Your action. Kasi meron talagang magaganap. Kaya kailangan inihahanda natin ng ating kaisipan. Because most of the time, dahil sa ating mga inaharap na sa buhay natin, mga hamon sa buhay, ito yung nagiging dahilan. Bakit hindi tayo makaisip ng may kabanalan? Bakit hindi tayo maka-act ng may kabanalan? Hindi tayo maka-react ng may kabanalan? Maka-response ng may kabanalan? Gaya nga po ng kapatid natin sa kanya, nakarinig sila ng masama, and then nag-react sila, nagalit. Ito ba may kabanalan? Wala. But praise God, naroon yung sabi nga, humingi ng kapatawaran.
So that's the time nakikita natin, oo nga pala. Kaya let us always prepare our mind. Because it all starts in the mind. Kanya po, lahat dito nagsisimula yan eh. Para hindi ka maging banal eh. Lahat, ito po. Kaya bantayan natin to. As a Christian, anong sabi ng Panginoon? Romans chapter 12, verses 1 and 2. Tingnan natin muna bago tayo balik sa 1 Peter. Tingnan niyo po yung Romans chapter 12. Alam natin to, pero bulay-bulayan natin. Ang sabi niya, Romans chapter 12, verses 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan, bahagi ng katawan ng pag-iisip, na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Verse 2, tingnan niyo po yung sinasabi niya. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. So there must be a change when it comes to our thought, to our thinking. Alam niyo po na nababahiran ang buhay natin nababahiran yung buhay na may kabanalan natin, narurumihan ito, the moment na in-entertain natin yung mga bagay na pangit sa ating kaisipan. Lalo na kapag nandyan yung kaaway mo, sasabihin sa tagas, awayin mo siya. So, sasabihin mo, hindi, bago na ako. Hindi ko na-away ito. Okay po ba? O, nakakita ka, isang kulang lang, ayaw mo. Ay, hindi, nagbago na ako, gusto ko na siya. Okay po ba? It is how we set our minds. Kasi dito mag-start yan para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kaya unang-unang ginagawa ng Panginoon, binabago niya yung kaisipan ng tao. Kasi ito ang tinitira ni Satan yung ating kaisipan. Lagi niya tayong gustong papaniwalain sa pamamagitan ng ating mga pag-iisip. Are you there? Ayun. So, yun ang tayo sa Panginoon. Balik tayo sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Anong sabi niya dyan? Verse 14. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamang-mga noong una. Tingnan niyo po, nung tayo ay wala pa kay Kristo at wala pa si Kristo sa ating buhay, tayo yung mga pag-iisip natin ng mga mundo. Wala tayong iniisip na para tayo po ay makaharap ng may katuwiran ng kabanalan sa Diyos. Okay? Sa verse 15, ano sabi niya? Sa halip, yamang banal na sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan Okay? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya kailangan hindi tayo manloloko. Nandiyan ka pa ba? Kapag ikay nagtitinda, kahapon po, nag-usap kami ni brother ito. Kahit kaunti lang ang kita mo. Kasi na iba talagang more than 50%, 100% yung kanyang tinutubo eh. Alam niyo yun, may mga taong gano'n, may mga Kristiyanong gano'n. No? Talagang sinasamantala nila yung pagkakataon. Ay, mayaman naman ito, maganda yung motor niya. Takasan ko yung gawa. But praise God, yung ating kapatid si Brother Dong Camo na pumuntahan nga kami sabi, basta okay na yung konti lang nakita ko, pero masyadong taas. Parang nagsagalan, babalik sila. Eh kaya lang may mga talagang Kristiyano pa rin na kung talagang magpatong ng tubo. Eh sabi ng Bible, lalo na kung kapatid sa pananampalataya yan, huwag mo puutakan yan. Huwag ka magsasamantala sa kanila. Ano kayo po ba? Hello? Amen. Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya nga biblical principles dapat yung ating sinasapamuhay. But of course, we need to study the Word of God. We need to read the Bible for us to know how to live a holy life. Yung biblical base. Paano natin isasapamuhay kung hindi ko naman alam, hindi ko naman nabasa? Hindi natin pwede sabihin, hindi ko naman po walang pastor eh. Hello? Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ay, hindi mo alam. O, nasabi na rin naman natin to. Pag magpapautang ka, huwag mo tutubuhan. Pag hindi nagbayad, tubuhin mo.
ang sinasabi ng Bible. Are you there? Yung isang buhay na banal, dapat biblical based. Pangalawa, dapat ito'y led by the Holy Spirit. Amen? Dapat yung pamumuhay natin is ayon sa banal na Espiritu. Dapat nakikita, nagmamanifest. Are you there? Nagmamanifest ba? Nakikita ba sa atin yung bunga ng banal na Espiritu? Nandiyan ba yung bunga? Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? Galatians chapter 5. Buksan natin, verse 22. Yung 23, tingnan natin yung bunga ng banal na Espiritu. Tingnan natin kung nariyan nga, kung nagbubunga nga tayo. Ano? Titingnan natin. Okay. Nandiyan ka pa ba? Tingnan natin kung may bunga tayo. Lalo na kami, puno kami, tingnan natin may bunga kami. Ano? Sabi ko natin, sabalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Nandiyan ba yung bunga ng pag-ibig sa'yo? Parang dito wala. Yun. Ngayon mo lang nalaman na may bunga ng pag-ibig pala. Okay, sabi niya, kagalakan. Hello. Alam niya, nagagalak ko. Kasi, ang sasaya niyo ngayon. Talagang yung meeting niyo, gano'n, hindi siya gano'n. Ganyan na kasi trending ngayon. Kapag ka malungkot, umiiyak. Dati. Ngayon, tumatawa na. Yung mga masasaya daw ngayon, umiiyak na. Di ba? Nakikita niyo po ba kayo yan? Ba't umiyak? Masaya kasi ako. Okay? So, meron ka bang bunga ng kapayapaan? Nakikita ko naman payapa kayo. Yung isa pa kayo. Tulog na tulog eh. So, payapa kayo bumili. Yung isa, akala mo gising eh, pero lalim na kanina. Payapa talaga. Ganunin mo. Tignan mo, katabi mo, nakangama ko yun. Ano pang sabi niya? Pagtitiyaga. Meron ba dito nagtsatsaga? Or lang ito, palapakitas. Okay? Ano pang sabi niya? Kagandahang loob. Kabutihan. Katapatan. Dapat nagmamanigas, dapat nakikita sa atin ito. Bilang Kristiyano. Ang hirap din po ba? Mahirap yung pinasok nyo. Mahirap yung pinasok natin. Kaya nga napakahirap. Imagine mo, hindi naman dati ikaw yan eh. Hindi ka naman ganyan eh. Pastor, supladita nga ako eh. Tapos papaibig mo sa magiging maibigin ako. Ang hirap kaya niya. Gusto mo, Pastor, na lagi ako may kagalakan, may problema nga kami eh. Sabi na naman kapatid natin, lagi ko ginagamit sa ulo. Dahil nilang problema. Nakakaigit sila, di ba? Nagigit pa kayo sa kanila? Oh, Lord, I pray na lahat na nag-iwan na ito, wala na walang problema, receive the problem today. Gusto niyo ba? Church, nung sila nagka-problema, na-sponsoran ng anak nila. Hello! Diba? Ang ganda nun. Na-meet ni Lord yung problem nila. Ngayon, ikaw ayaw mo magka-problema? Do you want to encounter God in your life? You must have a problem. Kailangan magkaroon ka muna ng problema para na-encounter mo si Lord. So are you willing to encounter God in your life? Amen. Lord, I pray. And Lord, ibuhos mo yung napakaraming pagsubok sa kanila. Napakaraming problema. Yung mabigat na problema. Sinlaki ng barko. Sinlawak ng dagat. Gusto niyo ba yan? Sabihin nyo, I rebuke you, Pastor! Okay? So, ito yung sinasabi, no? Punta tayo sa verse 23. Ano sabi niya? Kaamuan, maamo ka. Yung pinakakilan, pinakagungis niya, matapang na. Okay, sabi niya, maamo. At pagpipigil sa, ang hirap nito. Ang hirap nito, church. Yung pagpipigil sa sarili, napakahirap yan. Sa totoo lang. Amen po ba? Amen. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Yun ang sinasabi. So mabigat. Mabigat palang pagiging Kristiyano. No? Mabigat ba? Amen. Napakabigat. At meron pang susunod dyan, yung pang-apat. Kung mabigat na yan, ito pa yung mabigat. Basta may bibigat pa ba dyan? Yes. Pang-apat, to live like Christ. Christ-like. To
to live like Christ. Or like Christ. Kasi bahagi nito, kakibat nito, eh meron ka lang pasal-pasal na krus. Ang hirap nun. If you want to follow me, ang sabi ng Bible, sa Luke chapter 9, you must carry your own cross. Imagine sa pagsunod natin kay Kristo, hindi pwedeng ibaba mo yan, hindi pwedeng putulin yan, hindi pwedeng i-shortcut yan. No! Ang sabi ni Lord, you must carry that, your own cross. Are you there? Bahagi pala ng pagiging Kristiyano yun. So the moment na tayo lumalapit sa Panginoon, take note, listen to this. The moment na lumalapit tayo sa Panginoon, dala-dala yung mga cross natin, at alam naman natin kung ano yung sinuong ng Panginoon nung bitbit niya yung cross na malaki. Tama? Ito yung matong sa kamatayan at tawag sa katagumpayan. Tama? Well, of course, meron munang suffering na naganap. Sa bahagi ng pagiging Kristiyano ay makaranas ng mga sufferings in life. Saan ka ba? Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Yung makaranas tayo ng sufferings in life. Pero ang sabi ng Panginoon niya, maano lang yan, sandali lang yan, lilipas din yan. Ang sabi ng Bible is that we must follow the example of Christ as Paul followed the example of Christ. Ako natin, church, kailangan maging example din tayo sa bawat isa. Kaya nga tayo lahat, para-para lang ang nilalakaran natin ngayon. Para-para lang tayo bumibig ng cross today. Because that is part ng pagiging Kristiyano. Huwag ka na magtaka. Bakit ang mga Kristiyano nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Bahagi po yan. At hindi lang yan, marami pang iba. Pero alam niyo po ba, nung si Jesus ay buhat-buhat yung cross, tingnan niyo po alis sa this, nung bitbit ni Jesus yung cross, nung nabagsak niya, di ba meron isang tumulong pa sa kanya, tinawag, para bitbitin din yung cross na yon. Tama? Kung yun, there are times yung cross natin, hindi lang yung cross natin binibigit natin, sometimes yung cross din ang iba. Kaya sabi ng Bible, di ba, Galatians 6:2, carry one another's burden, carry one another's cross. Hindi mo mong problema, pero problema mo. Are you there? Diyan pa ba, church? Di ba? Ganun katindi eh. Sometimes hindi mo naman talaga problema. Pero alam mo itong isang bagay pa nakakapagtaka. Halimbawa si JP may problema at sinabi niya sa akin, problema ko na rin. Mas problema pa kaysa sa kanya. Di ba? Hindi na napansin yun. Kasi yung pag sinabi ni JP, pastor, wala may problema. Nung sinabi niya sa akin, mas na problema ako kaysa sa kanya. Kasi parang siya nasabi na niya, na-release na niya eh. Eh para sa akin, hindi lang basta nasabi niya. Sa akin, iisip ako, paano kaya matulungan ko? Nakalimutan. Kasi may mga kapatid na gano'n, may mga taong gano'n na hindi niya hayaan, hindi siya makatulong sa isang tao na nagsabi sa kanya. Bagaman ang gusto lang ni JP is makinig sa problema niya, sa pinagdaraanan niya, pero sa akin, hindi ako papayag na wala akong gagawin. Alam niyo po kanina, 2017, kung wala lang sumagot, ako na sana eh. Hanggang sa mayari sana yung anak niya eh. Lahat ng mga anak, pag-pray ko lang po. Yung 2017, kahit 50K, pag-pray ko. Akin na yun. Na may gagamitin sana, dumating yung time na gamitin si JP na may bigay yung 50K daw 2017. Pinag-uusap bigla si JP ha. Nandiyan ka pa ba, church? Amen. Ang hirap kasi. Imagine, di ba si Jesus, pinasan niya yung buong kasalanan ng mundo sa katauhan. Hindi naman siya may kasalanan. Are you there? Even the curse, yung sumpa, inangkin niya. Even the wounds, inangkin ni Lord. Even yung mga pasa, inangkin niya. Hanggang siya mamatay. Na dapat tayo doon. Tama? That's why sabi ni Lord, imitate me. Eh si Jesus, in-imitate din niya yung Father niya. Ephesians chapter 5, verse 1. Imitate God. Sabi niya. Isang napakahirap. Hindi pa pwedeng maging Kristiyano ka na lang, nasa Sunday Christian ka na lang. Hindi pa pwedeng yung nag-worship na lang palagi. Hindi pa pwedeng wala ng sacraments.
Di ba pwedeng puro enjoyment na lang? Pero ito yung exciting part kasi ng pagiging Kristiyano. Yung exciting part ng pagiging magulang na napupuyat ka sa anak mo, tapos hindi pinagkwento mo sa kanila. Eh yung mga may ibang mga magulang, na nagre-reklamo sila ngayon na napupuyat sila sa kanilang mga anak. Hindi sila makakilos. Hindi nila makapunta yung gusto nila punta kasi ng mga anak yun. Alam niyo po kami, 3 anak namin yun. Lalakad kami, nakagalawa. Yung si Chet, kalayo pa, yung isang bata. Wala pa kami sa sakyanan eh. Alam mo ba dyan kami galita? Wala nga anak, kulang na mo, ibilin niya yung puwat, igamot sa likod, tapos nangihigan. Gumagawa na akong PVC nila, akin na ako sa... Mag-practice na ako eh. Kasi sabi ko, paano kaya ito? Paano kami makakaraos? Paano kami makakaraos? No? But praise God. Alam niyo po, ito yung nag-encourage sa amin na ngayon ay makipag-isip. Isa namin pinagtsagaan namin those days, those years, and I do believe some of you here, same, naranasan mo. Tama mo ba? Nagkakapagin pa kayo? Ay, hindi nyo naranasan. Sabi talaga, ang hirap. Ang hirap naman. Imagine mo, dinuduyan yung isa. Duyan yung isa. Nasa grade yung isa. As makikita mo yung isa, yung leeg pala niya, yung ulo niya, nandun na sa duyan, nakahulog na. Tapos yung isa, alam mo, binigyan mo ng dede, pagkalingat mong ganyan, umiiyak na naman, binigyan ng dede. Kinuha pala ni kuya. Sinususo niya. Imagine yung mga naranasan namin nun. Grabe, ang hirap. Nasa shop ako nun, si Che, makikita ko, umiiyak. Bakit? Paano ka? Sinabayan na lang niya. Diba sabi niya, if you cannot beat them, join them. Pag di mo sila mabawalan, umiyak ka na rin. Ngayon, ba't hindi ko lang alam kung yung time din na yun, at tumayo yung mga bata at sila may tinitignan. Madami po kami na-experience. And those experience strengthen us. At mas mapil namin yung pagiging Kristiyano. Tama mo ba? Mas mapipil mo yung pagiging Kristiyano talaga, pagiging magulang, pagiging tatay o nanay, the moment you experience these things in your life. Tama ba? So yung Christ-like, yun ang nais ng Panginoon. Kasi naging father siya sa atin eh. Tama? Tama ba? Yun ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Nahirapan niya ako sa'yo. Ang kulit-kulit mo nun ha. Sabi Lord, tinatawag kita pero anong ginagawa mo? Andun ako sa mga barkada mo, tagal kita tinatawag. Pero anong ginawa mo? Nagpatumpit-tumpit ka. Nagpakasasa ka sa inuman. Pero praise God, hindi ka sinunod yun. Ganun din tayo. Hindi natin susukukan. Amen? Kasi Kristiyano tayo. May Kristo tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang sabi ng Panginoon, Philippians chapter 2, verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Kailangan katulad natin yung pag-uugali ni Jesus. Kailangan kaparehas natin siya. Amen? Anong sabi niya? His mind. Kailangan katulad natin siya. Yung mind niya, how he think. No? Yung his purpose. Ano yung purpose ng buhay niya? Ng pagparito ni Jesus. Dapat same. Ganun din yung purpose natin. Ano ba? Yung obedience niya, yung pagsunod niya. As a servant, ganun din. Yung pagtitiis niya, ganun din. His mercy, love, and compassion, dapat ganun. Dapat ganun yung magiging attitude natin. Christ-like. Amen po, church? Yung kapag nagugutom yung kapatid mo, parang ito yung nagugutom. Pag busog na siya, mas busog ka. Hindi yung gutom na yung kapatid mo, mas gutom ka pa sa kanya, kaya binalog mo yun. Mas maralog ka pa kaya. Diba? Ang sarap pa ba, church? Alam niyo po ba na wala tayong masyadong mga event this year? Para makalimutan natin si Saro. Wala na sa Saro this year. Kaya wala tayong mga event. Okay? Kasi si Jesus, di naman siya nakafocus sa mga event. Tama ba? Di siya nakafocus doon. Hindi lang itinuro niya sa atin to celebrate on this kind of event. More on food. Hindi ka naman gusto niya. Dapat more on word.
More on worship. Amen po ba? Amen. More on strengthening each other's faith. So, mabigat ang pagiging Kristiyano. Okay? Mabigat ang pagiging Kristiyano. So, ngayon, makakaisip ka, isip ka, gusto ko pa ba maging Kristiyano? Gusto ko pa ba magpatuloy bilang Kristiyano? Gusto ko lang i-impart sa inyo na hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Palagyan na lang natin sa isang bagay, hindi madali ang buhay ng isang magulang, ang maging magulang. Sometimes masarap maging magulang kasi nakikita natin yung mga anak natin, ano? Lumalaki. Sabi niya. Si Charles kasi lumalaki ng tubig ko. So, masarap lang sometimes na nagiging magulang tayo kapag nakikita natin na yung mga anak natin is talagang successful na in life. Parang, anak ko yan. Yung pa mga ganon, di ba? Pero kapag anak mo umiiyak, walang makain. Masarap ba? Hindi. Tama ba? Pero hindi nagbibigay sa atin ng strength, ng courage para lumaban. Tama ba, church? So, tayo din gano'n, no? Bilang mga Kristiyano. Yung bawat pagsubok sa ating buhay, especially when it comes to our faith, sa takbo ng ating pagiging Kristiyano, ano? Na laging naapektuhan yung ating pagiging Kristiyano sa mga nagaganap sa ating buhay, ano? Yung mga everyday, yung time to time na dumating sa ating buhay, very affected yung ating Christian life. See to it, no, na magkaroon tayo ng malawak na kaunawaan when it comes to Christian life. Na parang laging sasabihin, natural lang to. And as a Christian, kailangan magkaroon ako ng faith. Kailangan isa pamuhay ko yung faith na ito. O, di ba? Kailangan mamuhay ako na may kabanalan. Kailangan makita sa akin yung buhay na kagaya na kay Kristo. Sabi, Christ-like, not to become the Christ. Hindi na kailangan iba maging si Kristo. Katulad lang ni Kristo. Tama po ba natin? Kailangan maunawaan natin yun. So, tayo po lahat tayo tumayo.